attending the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, while Rodante Marcoleta's hospital visitors put the PNP under the court's glare. And as the court tightened its grip, Malacanang turns up the heat on the Vice President. The palace rejects her call to stop politicking and insisting that the Vice President should instead call out her allies. And as the impeachment trial heads into week number 2, 3 more witnesses are set to take the stand as the prosecution builds its case and the battle over Duterte's tax records nears a showdown. You're watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. 2 developments emerged today from separate divisions of the Sandigan Bayan. One denied Senator Jinggoy Estrada's bid to attend the impeachment trial of the Vice President, while another raised questions over the Vice President's visit to Senator Rodante Marcoleta. And for the details, we have our mobile journalist, Arles De Los Santos. Arles, first off, why did the 5th Division reject or deny Estrada's request? Yes, Lord, the Sandigan Bayan 5th Division denied Senator Jinggoy Estrada's request to attend the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, citing lack of merit. In a 7-page decision issued yesterday, the 5th Division of the Anti-Graft Court ruled that Senator Estrada's request did not constitute an emergency nor a compelling reason for him to temporarily leave for detention. Estrada actually presented, Lord, 2 arguments in support of his request. Estrada said that under Article 11, Section 3, Subsection 6 of the 1987 Constitution, 2/3 of the vote from all senators is needed to convict in an impeachment trial. He claimed that his participation and vote were therefore important, making it sufficient basis for his temporary leave from detention. Second is that Estrada maintained, Lord, that serving as a senator judge in an impeachment trial is a highly constitutional duty. He also emphasized that he was not seeking bail and promised that he would appear at all scheduled court hearings in connection to all his graft and plunder charges. However, the Sandigan Bayan ruled that these arguments lacked merit and were not compelling to grant his request for temporary leave. Also, Lord, they also noted that the impeachment trial is held 3 times a week for 92 trial days, running for a period of 31 weeks. Lord. I see. So part of his request would include not simply observing, no, Arles, but also participating ba in the questioning and the debates, etc.? Lord, yung kabuuan ng tungkulin ng isang senator judge, no, ang binanggit na dahilan nga ni Senator Jinggoy Estrada para makapunta sa para makaalis ng kulungan or temporarily makalabas ng kulungan para makapunta sa Senado. Okay, just a clarification, Arles, because the Estrada camp already withdrew its motion to attend, no, yesterday. But then again, is this the same motion, the same division that dismissed the notion? Kasi kahapon pa yung isa, di ba? Actually, Lord, this is the same motion but in the correct division. Kasi kahapon, Lord, ay ipinasa kahapon dedesisyonan ng 2nd Division ng Sandigan Bayan yung kanilang motion, no, para makaalis din sa Senator Jinggoy Estrada. Pero dapat kasi sa 5th Division yon ipinasa. Yes. Pero the way we see it ay naipasa, nasa 5th Division, ang tamang division at ayun nga, na bigyan ng resolusyon ito. If I remember, one of the explanations is mali daw sila doon sa division at hindi na nahabol. To use a very profound legal term, as it were. Arles, one of the reasons cited then is because granting him daw the request would put the senator on a special class. Tama ba? Yes, Lord. Kasi ang sinight doon ng Sandigan Bayan 5th Division, no, ay yung naging hiling nga noon ni Senator Jinggoy Estrada ay yung paglabas nga ni Senator Antonio Trillanes noong 2007 para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, no. Mm-hmm. Pero iba daw kasi yung sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada. Yung kay Trillanes daw kasi ay tukoy kung kailan siya lalabas at babalik at temporary lang talaga. Pero itong haba kasi ng trial ng impeachment, no, ay 92
92 days. At tatagal nga ng nabanggit natin kanina na 31 weeks. So malayo at kakaiba daw sa hinihiling at iginigiit ni Estrada. Pag-usapan naman natin yung isang senador. Okay. Yung 3rd Division is questioning the visit of the Vice President to Senator Marcoleta. Tama ka dyan, Lord. Kanina kasing umaga, 8:30 ay isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division yung pagkakaroon ng hearing para tukuyin at alamin kung ano na nga ba ang sitwasyon ni Senador Marcoleta maging ng kanyang kalusugan. No? At doon nga ay natukoy at nabanggit yung iba't ibang mga sakit na nararanasan ni Senador Marcoleta na medyo may ilan din na bilang. No? Nandyan yung cervical osteoarthritis, hypertension, cervical osteoporosis, at ang sinus tachycardia. Pero nangyari lang daw yan nung kanyang arrest, pero ngayon ay stable naman na daw yung kanyang tibok ng puso, at ngayon nararanasan niya pa din yung mild pneumonia. Dahilan nga para kailanganin daw na ma-isolate itong si Marcoleta, kaya nagulat tayo kanina nang biglang ipinunto ni Associate Justice Ronald Moreno na kung kinakailangan ni Senator Ronade Marcoleta na ma-isolate, bakit nagkaroon ito ng dalawang bisita, which is namely nga si Vice President Sara Duterte at si Robin Hood Padilla. Pero giit ng Philippine National Police CIDG ay si Marcoleta mismo at ang kanyang pamilya ang humiling na payagang makabisita ang dalawang personalidad na ito. Kasi hindi lang si Vice President yung dumalaw, si Senator Robin Padilla din ang dumalaw kay Senator Marcoleta. Tama ba ang pamilya niya mismo ang nag-request ng pagbisitang ito, pero yung access na limitado due to special condition, sino lang raw ba ang maaring bigyan ng mga ito? Ayon kanina, Lord, no, sa CIDG, marami naman daw talaga nagre-request na makabisita at kumustahin si Senador Rodante Marcoleta, at marami raw sila na hindi pinagbigyan. No? Ayon mismo yan sa chief ng CIDG. Pero ito daw nga kasi kay Senator Robin Padilla at kay Vice President Sara Duterte ay si Marcoleta mismo at kanyang pamilya yung pinayagan. Pero technically ay dapat immediate family lamang at legal counsel ang pwede na makadalaw kay Marcoleta. Kaya ngayon na napagsabihan ng Sandigan Bayan 3rd Division Justices ang Philippine National Police ay mas maghihigpit daw sila. Kabukod dyan ay humingi rin ng tawad ang Philippine National Police General Hospital dahil nakalimutan daw nila na ipaalala at i-disclose yung sakit ni Senator Marcoleta, dahilan nga para hindi umano makapag-face mask si Vice President Sara at si Senator Robin Hood Padilla. Okay, nung tinanong itong PNP Health Service Director o si Giagi, no? From CIDG yan, Lord. From si John CIDG. Giagi. John Giagi. Kasi napagbigyan daw yung dalawa pero yung iba daw ay na-deny. Ang sagot niya rito ay they were wearing masks. Request daw talaga ng pamilya kasi may legal matters daw na kailangan talaga i-discuss. Okay. Pero ito bang si Senator Marcoleta ay hindi humiling na umattend o maka-attend ba ng trial? Sa ngayon, Lord, ay wala pa, no? Dahil ang pinag-usapan nga ang dahilan kung bakit pinag-usapan itong kalusugan ni Senador Marcoleta, dahil ngayon ay nananatili pa rin siya sa PNP General Hospital, no, sa kanilang kustudiya. Hindi pa ito na idadala or na ibabalik muli sa Sandigan Bayan para sa commitment order at yung pag-uutos nga kung saan dapat mamalagi ito si Senador Dante Marcoleta, maging yung pagbasa ng kanyang sakdal. Sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang balita na naghain na siya ng motion kaparehas kay Estrada, at kabukod dyan kung maghihilingin ba nito na kahit virtual lang din yung kanyang magiging pagdalo dito. Pero bukod kasi sa Sandigan Bayan, Lord, ay kailangan din abangan natin kung ano yung magiging desisyon ng Senate Impeachment Court patungkol dito sa hindi lang isa, kundi dalawa na senador na ngayon ay nasa piitan. Marami pa rin. Well, of course, yung presiding officer nagsabi na ng threshold, pero 16, I guess 16 daw. in the next few days, in the next few weeks, nako, uusbong ulit yung issue na yan. Sigurado tayo, Arles. Nasubmit na raw ng CIDG, no, ang lahat ng mga requirements, including yung mugshot, fingerprints at certificate of detention ng senador. Tama, Lord. Okay. Arles, anong balita, saan nakadetain ngayon si dating Congressman Defensor et al.?
Ang huling balita natin, Lord, ay sa Quezon City Jail sa Payatas din sila. Ngayon ay nakadetene. No? Kaugnay naman yan ng kabukod sa kasong plunder ay yung ilan doon, si Espiritu at si Defensor ay may warrant of arrest na. No? At least sa ating knowledge, kaugnay ng paglabag sa Presidential Decree number 46 o yung paglabag umano sa utos na nagbabawal na tumanggap ang sinumang public official ng regalo mula sa pribadong mga individual, maging ang mga pribadong individual na magbigay ng regalo o donasyon sa mga public officials. At yun nga, yung threshold na 75 million pesos. Though, yung PD 46 violation ay bailable. Pero yung plunder ay non-bailable. Abangan din Yes. natin kung maghahain nga sila ng petition for bail dito. Kailan daw balak ilipat si Senator Marcoleta sa New Quezon City Jail? Inaasahan natin, Lord, na bagaman wala pang kumpirmadong araw ngayon kung kailan dadalhin sa Quezon City Jail sa Senador Rodante Marcoleta, may mga napag-usapan na technical na utos ang korte. Unang-una ay kailangan for 7 days ay mainom yung mga antibiotics na ngayon daw ay iniinom ni Marcoleta para bumuti yung kanyang mild pneumonia na nararanasan. And araw-araw ay kailangan magsumite ang Philippine National Police General Hospital ng kanilang health assessment or ng result ng kanilang check-up kay Senador Rodante Marcoleta at kailangan ito ay may notaryo. Kabukod dyan, meron ding independent na doctor na mag-check yung mula naman sa University of the Philippines General Hospital, UPPGH, na magsasagawa naman ng check-up kay Marcoleta for 3 days, and then for the 3 days ibibigay yung result para nga masukat talaga ito. Kapag bumuti na yung lagay ni Senador Marcoleta, Lord, ay kailangan humarap na ito or posibleng humarap na ito sa July 15 sa Sandigan Bayan. Pero kanina nabanggit naman na fit to travel at fit to face the court itong si Senator Rodante Marcoleta, kailangan lamang ng reverse isolation. At kung harap man siya sa susunod na linggo ay kailangan nakasuot pa rin siya ng face mask. May nakaschedule ba siyang pagdinig sa Sandigan Bayan? Sunod. Pati na rin, ang tanong na rin ay para tungkol sa kay Jinggoy Estrada. Ang inaasahan pa lang natin, Lord, kay Senador Rodante Marcoleta ay yung sa July 15 na kung saan nga kailangan bantayan pa din yung kanyang kalagayan. Habang kay Senator Jinggoy Estrada naman ay sa July 28 ang inaasahan natin na muli niyang pagharap sa Sandigan Bayan. Para yan sa kasong plunder at graft, kaugnay ng umano'y 573 million pesos na kickback na kanya umanong nakuha mula sa mga proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Alright. Ito yung one of the weird times, yung mga weird situations na yung pagbati ng get well soon ay maaring hindi katanggap-tanggap on the part of... Alam mo na yun, Arles de los Santos, maraming salamat sa iyo. Ang ating mojo, Arles de los Santos. Meantime, Malacanang is hitting back at Vice President Sara Duterte's call for government officials to stop engaging in politics. Mobile journalist Julie Baiza joins us live for the details. Julie, okay, how did the palace respond to the Vice President's accusation na itigil na raw ang pamumulitika, kung ano man ang ibig sabihin nun? Lord, Malacanang said Vice President Sara Duterte should direct her criticism at her own allies, saying they're the ones engaged in politicking. According to Palace Press Officer Claire Castro, sila raw yung nagpapakalat ng fake news para sirain si Pangulong Bongbong Marcos and the administration. At ang goal, according to Castro, ay para maiupo si VP Sara bilang Pangulo kahit na wala pa raw yung 2028. Ang sabi pa ni Yusek Claire, bakit titigilan yung pagsusulong ng transparency and accountability? Part daw yan ng obligation and mandato ng gobyerno at ng bawat public servant. And in fact, si VP Sara daw obligation din bilang presidente na sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Yung pagtatago daw ng katotohanan ay maituturing na pagtataksil sa bayan. Again, Castro emphasized na walang namumulitika dahil ginagawa lang naman yung proseso at nakasaad sa impeachment sa konstitusyon yung pagpapagtupad ng impeachment trial. Si Pangulong Marcos nakatutok daw sa kapayapaan, kaayusan at pagpapaunlad ng bayan. Wala daw patid yung pagtatrabaho ng Pangulo kahit na ang Vice Presidente, according to Castro, ay mas madalas pa raw na nakabakasyon at umalis sa bansa. Ang tanong din niya, ano raw ba yung naitulong ng bise para sa Pangulo, para nga sa kaayusan at pagpapaunlad ng bansa? Yusek Claire said, wala. Lord. Okay,
Julie, mukhang sinusundan talaga ni Yusek Castro itong mga proceedings. Pero tatalon muna ako sa tanong tungkol sa hirit ni Mayor Baste Duterte na yung mga hindi raw sumusunod sa ninanais ng palasyo ay Mm-mm. paparusahan or magkakaroon ng consequences ang kanilang pagtanggi. Mm. Lord, actually yung context kasi ng tanong kay Mayor Baste Duterte ay yung pagkaka-aresto nga dito kay Senador Rodante Marcoleta and kay former Congressman Mike Defensor. Pinalagan niya ng ang tanong daw ng ang tanong ni Yusek Claire dyan sa sinabi nga ni Mayor Baste, ang gusto daw ba nila hindi nakikilos ang gobyerno, hindi na raw ba susundin ang batas at hindi na raw ba hahabulin at pananagutin yung mga akusado. Ginagamit naman daw sa tama at naaayon sa batas yung kapangyarihan ni PBBM sa ngayon. According to Yusek Claire, hindi raw yan gaya noong nakaraan at maituturing din daw na pag-abuso ay yung pagsuntok sa isang sheriff kahit na ginagawa lang niya yung kanyang tungkulin. Binanggit na rin ng palasyo kung bakit hindi na lang daw sagutin yung mga ipinupukol laban sa mga Duterte at puro pagbintang daw sa administrasyon na pinupolitika sila. Ang tanong pa niya, nadinig ba nila na itinanggi ni VP Sara, first, yung issue nga ng paglulustay daw ng pondo ng bayan at pangalawa, yung pag-amin daw na kumausap siya ng killer or assassin para pumatay. Sinabi rin ni Yusek Claire, no, na mahirap-hirap daw patunayan yung planong, yung Oplan Romanov na sinasabi. Yung At Oplan sinasabi- Romanov yeah, kasi, yes, yung Oplan Romanov kasi sa kanila naman daw nanggaling sa kampo daw ni Vice President Sara Duterte. So dapat sila daw yung maglabas ng ebidensya or magpatunay na meron nga Oplan Romanov na or yung banta nga sa buhay ni VP Sara and her family. Kasi dahil ginagamit nga yan na posisyon ngayon na yung context ng pagbabanta ay dahil bilang sagot lang naman or tugon doon nga sa lumutang na Oplan Romanov. Isa pa daw, binigyan na nga din daw ng pagkakataon si VP Sara ng National Bureau of Investigation na sumagot. Pero hindi raw nakipagtulungan Lord doon sa naging investigasyon. At up until now, wala pa rin naman daw ebidensya na inilalabas tungkol doon. Okay, cambio tayo. So, inapprove na raw yung proposed 2027 national budget ng cabinet. Pero bakit hindi pa raw dinidisclose ang palasyo yung actual amount? Lord, si Palace Press Officer, or rather, si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez yung nag-anunsyo kanina na aprobado na nga at natalakay na sa cabinet meeting yung 2027 National Expenditure Program na pinresenta ng DBM. Pero ayaw daw nilang i-disclose pa yung una total amount at saka yung iba pang detalye kasi ayaw i-preempt si PBBM sa pagsusumite nitong NEP sa Congress dahil ipapadala pa yan sa Kongreso. Of course, bubusisiin ang titingnan. Dahil walang inilabas na detalye, ano nga ba yung mga ilan sa mga asahan natin? Isa sa mga dapat nating tutukan ay kung ibabalik ba yung pondo sa flood control projects, lalo na ngayon nag-uulan kasi si PBBM sinabi niya before na magkakaroon pa rin ng pondo lalo na yung mga mahahalagang flood control projects. So, panibagong tututukan, panibagong sisinsinin at iisa-isahin na naman itong mga proyekto sa ilalim nito. Nagparamdam na ba yung bagong KABSEC, Julie? Today wala pang paramdam hindi pa rin kasi naglabas ng any materials ang palasyo doon sa naging cabinet meeting dahil close in kasi yung meeting ng gabinete kanina, so hindi pa natin alam ano yung naging role ng bagong cabinet secretary. Pero again, alam na lahat umaasa na tayo. umupo na. Yes, Na oo. umupo na sa Umaasa meeting. tayo next week na na makita natin na may event or sumama sa isa sa mga event. O hindi pa kasi ibinababa yung schedule ni PBBM, pero let's see kung makakasama siya. Mabilis lang, nasaan ang Pangulo ngayon? Kanina umaga, meron nga cabinet meeting, private meetings din yung dinaluhan ni PBBM kanina. And ngayong gabi, yung anniversary ng arbitral ruling, yung pagkapanalo Ay, ng nga bansa sa karapatan sa West Philippine Sea. So ongoing yung event ngayong gabi. Kasama yung Department of Foreign Affairs and may mga miyembro din ng Diplomatic Corps.
Alright. On that note, happy weekend sa iyo. Ang ating mojo sa Malacanang, Julie Baisa. Ikaw talaga. Alright, more stories ahead when Political Beat returns. And you're still watching Political Beat. All right, so more preparations are expected for the prosecution ahead of week 2 of Vice President Duterte's impeachment trial. To discuss, we are joined live in the studio. Thank you for your time, Manila 3rd District Representative and House Prosecutor Joel Chua. Sir, magandang gabi po, sir. Hi, good evening, Lord. At good evening din sa mga kababayan natin. Sir, pag nabitin ka pa sa tubig, pwedeng uminom ng tubig dito, Pwede. sir. Hindi Hindi bawal. pinagbabawal ang pagpasok para Salamat. at okay lang kahit mag-expel tayo ng mga Kung ano oral fluids dito. Natural na natural yun. Ayon nga sa kasamahan ninyo sa Congress po na si Dr. Congressman Garin. Okay. Assessment po ninyo, Kong Joel, sa unang linggo. first 3 days. Ang sinasabi nila ay nakapuntos daw ang prosecution so far. Of course, sasabihin ng kabila na nanaig ang depensa. Well, siguro ganito na lang, Lord, no? Para to be fair. On the part of the prosecution, na ipalabas namin kung ano yung gusto namin maipalabas doon sa aming testigo. So, na-authenticate yung video, yun naman ang purpose. Kaya pinresenta yung aming unang testigo. At nakita naman natin, ginamit din naman nung depensa yung video. So, wala na siguro magiging issue pagdating sa authenticity nung nasabing video. Although may isang senador na kung may question. Mamaya tayo pag-usapan yan. Okay, sa mga hindi po na-gets yung reference namin kanina about saliva and drinking of water, etc. Because yung apparently ang depensa or yung mga kapanig nila ay mukhang may ginagawang guerrilla warfare sa social media na kumbaga mga non-sequitur yung mga bagay na tinatarget nila. At yung sinasabi, yung mga memes na nakikita daw. Pero pupunta tayo mamaya kasi indikasyon daw ito ng stress at pagsisinungaling. Pero puntahan natin mamaya na yon, Kong Joel. May pasabog daw ang prosecution next week. Ano kaya ito? Abangan natin. Clue. Ito ba ay Well, may papasa sa metal detector? Well, nakita naman natin yung mga inimbitahan. Siguro, Lord, kasi kami, no, sa parte namin, dalawa ang hindi namin po pwedeng i-disclose. Unang-una, yung legal strategy, dahil mapaghahandaan kami ng kalaban. Although, alam nila kung sino yung mga testigo, pero siyempre, kahit pa paano, hindi naman nila alam kung ano yung gagawin at sasabihin. At pangalawa, yung merito. Dahil itong merito naman, nakasaad naman ito doon sa rules ng Senado. In fact, nagsalita na nga yung isang senador at medyo sinasaway na kami sa aming mga statement. Kaya pasensya na kayo kung minsan medyo careful kami dahil nandoon talaga sa rules na both, hindi lang naman ang prosecution, hindi lang ang depensa, pati ang mga senador nakalagay sa rules ay dapat hindi nagdi-discuss ng merito. But siguro kung ano yung mga nangyari at assessment siguro namin, baka po pwede naming sabihin. Sabi ni dating Congressman Barbers na spokesperson at advisor ng prosecution, satisfied daw siya sa naging performance, very fair daw itong presiding officer. Tama. Okay. Do you share the same sentiment, sir? Yeah. In fact, kung makikita mo, talagang intention ay maipakita sa publiko yung kung ano yung katotohanan. Binibigyan ng leeway, hindi lang ang prosecution, pati yung defense. May mga pagkakataon na kung maalala ninyo, nakapagsalita si Attorney Ligutan kasi naitanong sa kanya kung ano yung kanyang tingin na bakit ito impeachable offense. Ay, okay. Diba?
Kay Risa Ontiveros Yes, sa tanong. natanong siya ng- kinampihan siya ni Senate President Win Gatchalian. Yes, ng isang senador. At dahil nga nabigyan ng airtime, supposedly pang closing statement yon, but since nabigyan siya ng airtime, so binigyan din ng opportunity yung defense. So makikita mo naman na lahat naman binibigyan ng opportunity ng ating... So makikita dito na ang talagang intensyon is para makita ng publiko. Inaasahan natin na hindi yung mga ebidensya na gusto nating mailabas. Dahil matagal naman, lahat naman hinahanap. Asan ang ebidensya nyo? Asan ang ebidensya ninyo? Pag nandiyan yung ebidensya, may marking Papansinin. mo na. Asan ang code niyan? Anong number niyan? Kaya nga, tama. Yung mga ganun pong issue, kung marami pong nagtataka, hindi ba naayos to ng pre-trial pa lamang dapat? Yes. Sa pre-trial, talaga naman, kaya nga medyo natagalan eh. May pre-marking na tinatawag. Pero pagdating kasi dito sa trial, sasabihin mo, it was pre-marked as annex, ganito. Kasi Pero mas ba't ganun? tatagal tayo pag kung kailan yung trial, saka pa lang tayo magmamarkahan dahil it will take time. Ba't nagkukulitan pa rin sila doon? Well, ang nakita ko kasi, sinasabi kasi nung defense na hindi daw yan na isama. Pero nasama naman yung mga... Kaya medyo ano rin eh. So, siguro, nakikita rin naman natin, siyempre, yung depensa, ginagawa rin nila ang lahat para hindi maisama yung ebidensya. Pero surprisingly, maski kami nagulat, ginamit din nila yung ebidensya na yun. So, parang... Pagkatapos, gusto nyo pa i-play yung 2 hours, gagamitin nyo rin pala yung clips from the same video. di ganun na At rin. that point, sa kanya maraming gusto mag-address ng grave threats na eh. Yeah. Yung mga nanonood. Okay. Kong, okay. At least ito, ang grave threat ay sabihin natin na may visual element pa ito kasi may video involved. At sabihin natin may drama, no? Siguro, sa punto de vista ng audience, medyo engaging pa ito. Pero hindi ba pagdating, halimbawa, ang hawak mong article ay yung Article 1, yung systematic misuse, misappropriation, irregular liquidation of hundreds of millions of Confidential funds. Sa Confi funds, no? Sa OVP at sa DepEd. Sabihin na lang natin na hindi ito kasing, quote-unquote, kasing sexy nung issue, nung article ngayon. Yes. Of course, ito ay legal at the same time political. May ina-address kayong mga tao na nanonood ngayon. Paano ninyo, anong intensyon ninyo para habang nag-argue kayo, ina-address nyo rin at na-engage nyo yung atensyon ng tao? Well, dito sa Confi Fund, Lord, ito naman ang pinag-ugatan ng lahat eh. Kung maalala ninyo, lahat ng tao na curious. Sino si Mary Grace Piatos? So dito yun. Sa Confi Fund yun. Yun. Si Kokoy Villamin. Kong, alam ko, may duda pa rin kayo kung sino si Mary Grace Piatos, pero hold that thought. Kasi mabilis lang po. Ipakita po natin ngayon, live nagsasalita po si Pangulong Marcos. To shield human dignity from the whims of raw power. Yet the significance of this award extends well beyond our own coastlines. Over the past decade, it has become an indispensable reference in understanding the application of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, the very constitution of our oceans. It has strengthened global confidence in international tribunals and reinforced the bedrock principle of pacta sunt servanda, the sacred rule that agreements must be kept. From resolving maritime boundaries to addressing modern challenges like marine environmental protection and biodiversity conservation, adherence to international law has proven to be non-negotiable, irreplaceable, non-optional. For the Philippines, our path forward remains clear and absolute. We remain steadfastly committed to the United Nations Charter and to UNCLOS. For our pursuit of peace is not passive. It requires the courage to defend what is right, to uphold our international commitments, and to engage constructively with all who seek mutual respect and shared prosperity. We hold a simple but unwavering conviction.
the South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law. To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order. Let the next decade be defined not by what international law prevents, but by what we can collectively achieve when we honor its promise to protect the vulnerable, to safeguard our oceans, and to secure a stable, peaceful world. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. All right, that was the president in a speech to an audience of high-level diplomats at the Conrad Hotel in Pasay on the 10th anniversary of the Arbitral Award. Remember that 10 years ago, on July 12, 2016, the award declared that China violated the Philippine sovereign rights in its exclusive economic zone and by interfering with fishing and petroleum exploration, constructing artificial islands, and failing to prevent Chinese nationals from fishing in the Philippines EEZ. All right, now we return to the studio with our guest, Manila 3rd District Representative and House Prosecutor in the impeachment trial of the Vice President, Kong Joel Chua. Sir, okay, sa tanong natin kanina, you still are of the belief that there is no Mary Grace Piatos, kahit sinabi nila na nakalista na sa kanilang witnesses. Actually, testigo namin yun. So, isasabihin na natin, so titingnan natin kung may lulutang na Mary Grace Piatos. Dahil dalawa lang naman yan. So, kung may lumutang, magkakaroon na kami ng pagkakataon para matanong siya. Tipo ba? Patungkol dito sa usapin ng confidential fund. Pag wala naman lumutang, so tama yung teorya namin na talagang ito ay bogus at fictitious talaga. Kahit sinabi ng isang nagtatagong senador, maraming piatos daw sa Davao. Eh, malalaman natin yan pag Magkakaalaman. sinumpinan na siya ng impeachment court. Doon sa isang tanong ko nga pala kanina, how do you intend to make your presentation at least engaging sa atensyon ng audience? Well, sa confidential fund, Opo. Kasi sabihin natin, ito puro numero kasi ito eh. Di ba? puro numero. Puro numero yan. Ang Tama hirap kayo. yan. Puro magdudututan, ang argument nyo dyan ay puro mga hindi baka mabore daw ang tao. Kung paano ba yan? Well, totoo yun dahil, pero kailangan kasi dahil party pa rin to. Dahil in fact, ang pinag-uusapan kasi dito, mahigit 600 million na pondo na pinagkatiwala sa ating Vice Presidente bilang Vice President at bilang DepEd Secretary. Ito nga yung pinag-uusapan natin, yung confidential fund. Maraming usapin dito, bukod kay Mary Grace Piatos, yung 1 milyon na safe house na nirenta nila in a span of 11 days. So anong klaseng safe house to? Nasaan ba dito yung safe house? Tapos nandiyan din yung issue na sinabi ng AFP na wala naman silang natanggap pero nag-issue sila ng certificate. Pero tingin ko, ang inaabangan ng taong bayan dito ay yung salaysay ni Ramil Madriaga. So tingin ko marami ang nakaabang dito at kung saan napunta yung mga delivery ng bagbag na pera. So tingin ko, yan ang inaantay ng mga kababayan natin. So tingnan natin. So titingnan natin kung paano ito ipipresenta in such a way na pupukaw sa atensyon ng ating mamamayan. Sabi ni Kong Barbers ay meron daw silang plano pero hindi pa raw pwede sabihin. Yes. Para inisip ko, ito ba'y may song and dance number involved or parang may video graphics para mas maging interesting kahit paano, di ba?
May testigo tayo na magpapatunay. Pero kung ano yon, siguro abangan natin. Abangan na lang. Okay. Key takeaways ninyo so far sa first week in terms of sizing up the defense, sizing up your own prosecutors, at ano yung mga strengths ninyo, ano yung mga areas on which to work on further? Well, sa amin, ang masasabi kong strength namin is yung ebidensya at yung katotohanan. Dahil at the end of the day, pwede naming sabihin na maaring, on the part of the public prosecutor, di ba? Medyo kalawang na kami pagdating sa trial. Kaya nga tayo may mga alalay ng mga private counsel. Pero, whether kalawang kami o hindi, yung katotohanan, hindi mo may pagkukubli. Lalong-lalo na kung ang usapin ay numero, dokumento, papeles, ebidensya. So, tingin ko dito nag-uumapaw yung aming lamang dito. So, sa kanila naman, masasabi ko na dahil yan naman talaga ang kanilang bread and butter, talagang trial. So, umaga, tanghali, gabi, yan ang kinakain nila. Yan ang talagang nasa araw-araw na ginagawa nila. Yan ang pinag-uusapan nila. Yan na yung mundo nila. At trabaho talaga. At trabaho talaga nila. So, in fairness naman sa defense, syempre, first 3 days pa lang yan. So, hindi pa rin natin mag-gauge yung talagang galing nila. Dahil, syempre, kumbaga, meron tayong masasabi na namamalahibo pa eh. Diba? Medyo, ano pa eh. Malahibo. Oo, eh. Pero, habang umaandar yan, yung trial, eh, medyo nasasanay na sila sa crowd. Dahil ito, ibang arena to eh. Tingin ko dito medyo lalabas na rin naman pero yung kanilang mga husay, di ba? Pero kami, naniniwala ako, at the end of the day, magkakatalo-talo pa rin dyan sa ebidensya Ebidensya. at katotohanan. Pero kung Joel, alam natin na sa panahon ngayon, marami sa mga sumusunod sa social media. Na alam natin na may mga naratibong naka-hijack ng, Tama kayo. sabihin natin, mga malisyosong operators. No? Fake news. Fake news. Alam ba, yung napag-usapan natin kanina, yung memes na nilalabas, kung delikado yan, kahit sabihin natin, Totoo yan. pwede mong hindi seryosohin, kung maraming nagsishare, maraming nakukonvince yung mga ganun po. Kaya nga, Lord, malaking bagay yung mga kagaya ninyo eh. Yung mga talagang legitimate, no, na nasa media. Dahil kayo ang tamang paraan eh para mailabas ang katotohanan eh. Dahil sa panahon ngayon, marami na yung mga naglalabas ang fake news. Kung wala kang mailalaban sa depensa, gumawa ka na lang ng mga memes. Memes, Diba? ganda. Kung ano-ano na lang, diba? So hindi kayo maayos sa argumento, hindi mo matapatan yung argumento nung kabila, so banatan mo sa kung ano-ano. Paninira na lang, keso ganito, keso gano'n ang itsura ng kabila. So, but at the end of the day, dapat yung mga kababayan natin nga ay sabihan natin na maging mapagmatsyag, maging mapag-obserba dahil itong pinag-uusapan dito, napakahalaga at may koneksyon sa sikmura ng bawat isa sa kanila. Ang pamumulit, bahagi ito ng politika at sinasabi nila na ang paghahanap ng accountability ay extension pa rin ito at hindi ito labas. Pero paano ba yan? Yung sinabi ninyo na pag nauubusan na ng argumento, feeling nila ay nakakapuntos yung kalaban, dinadaan sa ganito. Halimbawa, no? May isang konsehal daw na pinagbantaan yung isang counsel din ng prosecution. At may isang humirit na, ito'y pinag-usapan natin kinana, yung makikita mo raw sa mga meme, yung hirit din ng isang mga spokes yata ng depensa, no? Yung official yun o hindi, na makikita mo raw yung laway ng isa sa mga abogado ay indikasyon daw halimbawa ng stress kasi nagsisinungaling. So nararattle daw yung katawan. May paliwanag kayo dito kong Dr. Chua. Sorry. Kasi alam mo, nung nag-impeachment nung first day,
papasok ako dun sa session, may hawak akong tubig, eh hinarang ako, hindi rin ako pinapasok. Bawal pala magpasok ng tubig sa loob. So, kaya ang ginawa ko, doon na lang sa labas, doon ko na lang ininom yung tubig. So, sabi kanina ni Congresswoman Janet Garen, na isang doktor, ang paliwanag niya, yung dehydration, nagiging cause din yan kung bakit ka nagkakaroon ng mga ganyang may lumalabas na laway. Ibig sabihin, whatsoever. mula nung pinapasok kayo doon sa Senate Hall, Bawal, hindi kami... ilang oras kayo walang inom ng tubig? Parang 5 hours ba inabot yun? Or 4 hours? Ang Hanggang tagal natapos? Hanggang natapos? natapos wala eh. Kaya nga, buti nga, at least siguro napansin ni Senator Pia. Pia Cayetano. In fairness. Kaya pala siya humirit ng gano'n. Yes. In fairness kay Senadora Pia Cayetano. Kasi nasa rules yata nila na bawal magpasok ng anything na, well, I suppose pati pagkain bawal, di ba? Pero at that time kasi, si Congresswoman Jinky, siya kasi ang lead prosecutor namin. So siyang nando doon, hindi naman siya po pwedeng umalis. Unang-una, nag-deliver siya ng kanyang opening statement. Yes. Tapos siya rin yung nakatutok talaga. No? Walang So, pwedeng lumabas kong. Well, ako nakakalabas kami nung pinayagan naman kaming lumabas. But si Congresswoman kasi, medyo mahaba-haba yung ano niya yung speech niya yung opening statement niya So, doon yata nila napansin na may konti. Kasi, alam mo, ganito lang naman yan, Lord Pag wala kang maipukol doon sa sinasabi, nakita mo maganda, so hahanapan mo na lang ng ibang kapintasan. Gano'n ang labanan. Yan Diba? ang sinasabi natin na parang guerrilla warfare sa social media na ini-engage kapag, well, karagdagang ano ito kasi may mga bagay talaga na may kababayan natin na hindi talaga na maganap na maunawaan kaya dadaanin sa mga palagay po ninyo kababawan, abangan po ninyo ang mga susunod na mga linggo. Well, hindi naman ako magtataka dahil sa totoo lang, for the past few years, medyo bumaba yung level ng ating politika dito. Diba? Dito sa atin, iniidolo natin, mga nagmumurang mga leader, diba? Mga nagbabanta na leader, mga nambabastos ng babae na leader. So parang hindi ito yung kinagisnan natin. Kasi ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay magalang. 'Di ba? Maginoo. At hindi tayo bastos. So yun ang pagkakaalam ko. Kaya nga nagugulat ako ngayon, lalong-lalo na. Kaya nga yung impeachment, Lord, ito ay isang mekanismo para obserbahan natin yung mga pinuno natin na pinakamataas na echelon ng ating society, pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa, kung papaano sila yung asal na kanilang habang sila ay nakaupo sa katungkulan. Kaya nga, kung titignan mo, dalawa lamang ang halal na opisyal na subject ng impeachment. Ang Pangulo at ang Vice-Pangulo. Bakit? Kasi sila lang yung tinitignan. Kumbaga sila yung nasa may pinakamataas at pinakamakapangyarihan dito. So yung conduct mo na ipapakita dapat ay yung naaayon. Diba? Kasi kahit tignan naman natin sa ibang bansa, wala namang ganito Kayo ba, nakakita kayo na ang vice-presidente sa ibang bansa pinagbabantaan ng presidente? Wala namang ganun Diba? Dito sa atin, parang narinig mo nga diba? Inaamin nila na may banta, pero may dahilan daw. Kasi Emotional whatever daw. it is, lalo ka na, kung naging pangulo ka, hindi ka po pwede maging emotional. Dahil yung kapakanan ng ating bansa nakasalalay sa iyo. Lord, ang Pangulo ay head of the state. Ikaw ang nagre-representa ng ating bansa. Could you imagine kung yan babastusin? Kung yan ay duduru-duruin? Kung yan ay pagbabantaan? Parang pinagbabantaan mo ay ang ating bansa. It is a national security concern. Ang gusto doon sa head of state ay yung head mismo ng head of state. Ayon sa isang... Diba? Gusto niya putulin mo. Saan ka nakakita ng gano'n? Surreal. Only in the Philippines. Congressman Joel Chua, sir,
Good luck po sa inyo next week. Good luck sa mga abogado rin ng defense at sana po mas ma-expedite, no? Ito mga prosesong ito at not be bogged down by technicals. Maraming salamat po Maraming salamat. sa pagdalaw po ninyo, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. All right, more developments ahead. Please don't go away. Political Beat will be right back. When I die and my Creator asks, my son, what have you done with your time on earth? My answer will be, two things, dear Father. I was stuck in Metro Manila traffic, number one. And second, I watched the impeachment trial. 9 hours for one witness, 3 days, a week of trial done. 90 or 89 more grueling days to go. And to think, they're tackling the more visually interesting and more dramatic Article 1st, Article 4. Wait till they get to the complaints that involve lots and lots of numbers and little technical details. If the impeachment court intends to sustain the nation's attention, it must soon introduce revisions to expedite the process and not allow the proceedings to be hostage by debates on markings and footnotes. It is often said that impeachment is not a criminal trial, but what should be declared criminal is the tedious hours of the defense's objecting to the showing of a video clip only to later present footage from the same damn video as part of their evidence. I doubt the framers of the Constitution never envisioned a world where every sentence requires 3 objections, 4 reservations, 2 manifestations, and an interpretive dance involving parliamentary inquiry. Lawyers can transform a trial into an archaeological excursion. Every sentence must be excavated, carbon dated, and accompanied by a 90-page memorandum complete with Latin phrases that have not frightened ordinary citizens since the fall of the Roman Empire. They can debate punctuation with the intensity of medieval theologians arguing over how many angels can dance on the head of a semicolon. There is, of course, a place for procedure. Procedure protects rights. Procedure prevents tyranny, but procedure is supposed to serve justice, not trap justice in a museum case. At the pace the trial is going, the Vice President will either be fossilized before we get to witness number 3, or by the time the trial ends, the stenographers will have grandchildren, and to navigate the Senate chamber, we may have to call in geologists instead of lawyers. And the Supreme Court will be all composed of artificial intelligence or AI robots. On that note, all hail to our robot overlords. And that's the word of the Lord for tonight. And the political beat for this Friday, the 10th of July, I am Lourdes de Vera. Please enjoy the rest of your evening and happy weekend, everyone.